na pagtanggap sa St. Joseph Parish, Kagalangin sa ika-6 ng umaga na banal na misa na may liturhiya ngayong Miyerkules sa ika-2 na linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon at paggunita kay San Damaso, una, Papa. Tumayo po ang lahat at tayo makiisa sa Eucharistikong pagdiriwang na pamumunuan ng ating Kura Paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinuturo mong ihanda namin ang daraanan ng Mesiyas. Huwag mong ipahintulot na panghinaan ng loob. Kaming itinataguyod ng kagalingang ngayong iyong dulot sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Saan ninyo ngayon ipaparis ang Diyos? Siya'y kanino itutulad? Tumingin kayo sa sangkalangitan. Sino ba ang lumikha ng mga bituin? Sino ba ang sa kanila'y nagpapakilos at isa-isang tumatawag sa kanilang pangalan? Dahil sa kaniyang kapangyarihan, isa may wala siyang nakaligtaan. Israel, bakit ikaw ay nagrereklamo na tila di alintana ng Panginoon ang kabalisahan mo at tila di pansin ang iyong kaapihan? Di ba ninyo alam, di ba ninyo talos na itong Panginoon ang walang hanggang Diyos? Siya ang lumikha ng buong daigdig. Hindi siya napapagod. Sa isipan niya'y walang makakatarok. Ang mga mahina't napapagal ay pinalalakas. Kahit kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. Ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon
ay magpapanibagong sigla. Ang lakas nila'y matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit di manghihina. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay iniligtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Panginoong nagliligtas, sa ati darating, tiyak mapalad siyang makaharap. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po. Ngayon po ay Miyerkules sa ikalawang linggo sa panahon ng pagdating o Adbyento. Kamusta ba ang ating mga paghahanda? Stress na ba ang marami? Kaya lagi sinasabi sa atin, isihan lang natin, kalmahan lang natin dahil nakakapagod din. At
Hindi naman po naaalis at hindi naman nawawala, no? Yung ating mga responsibilidad sa buhay, yung mga gawain natin sa bahay, mga pag-aasikaso sa mga anak. Minsan habang lumalaki, mas bumibigat yung responsibilidad, mas lumalalim din yung pag-aasikaso, yung pag-iintindi, at talagang nakakapagod yun. Yung mga gawain noong nakalipas na taon hanggang ngayon, yun pa rin naman yung gawain. Papatong lang ng papatong yung mga labahin ng mga nanay. Pero naglalaba pa ba ang mga nanay ngayon? Washing machine na eh. Diba? Mabigat pa ba yun? Dati talaga, pag sinabing maglalaba, laba talaga. Kusot talaga kung kusot. No? Plancha, gawain ng bahay. Hindi naman titigil yung paglilinis ng bahay kasi isang araw lang na hindi ka maglinis, alikabok na ng todo. Sa iba po, talagang yung responsibilidad, kala mo wala ng katapusan. Hanggat patuloy pa ng pagpapaaral, patuloy pa ng mga sinasabi natin na maintenance sa mga kakilala ninyo, kamag-anak ninyo, talagang hindi po nauubos, hindi natatapos. At matatapos lang yan kapag natapos tayo sa mundong ito. Kaya lang dahil nga nagkakatambak-tambak na parang nagiging mabigat na sa kalooban natin ang kumilos, nagiging mabigat na sa kalooban natin ang maglingkod dahil nga sa sobrang pagod. Kaya ang paanyaya sa atin ni Jesus, sabi niya sa ating ebanghelyo ngayon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Malinaw po ba yun? Pahinga. Ang kailangan natin ay pahinga. Deserve naman natin talaga yung magkaroon tayo ng pahinga. Kaya kahit meron ka ng asawa, kahit meron ka ng pamilya, at marami kang inaasikaso, kailangan mo pa rin makapaglaan ng kaunting pahinga. Kasi kapag ang isang tao wala ng pahinga, madalas yan mainit ang ulo. Kapag ang isang tao wala ng pahinga, ay talagang kung ano-ano na maiisip niyan at magfi-feeling yung bang pasan niya ang daigdig. Nagkakaroon na ng self-pity, mapupunta na ngayon kasi meron na tayong tinatawag na mauuwi na ito sa anxiety, sa depression. Tapos lalo patuloy napapagod, lalo patuloy pinapagod ang katawan, ang isip. Nakakapagod kaya yung mag-isip. Kaya sabi ni Kristo, tandaan niyo po hindi naman niya sinabing, halika kayo, lumapit kayo sa akin, tatanggalin ko lahat yan. Hindi naman eh. Ang sinabi lang niya, pagpapahingahin ko kayo. At habang nagpapahinga, matuto, mag-aral kayo sa akin. Matuto kayo sa akin. Malinaw naman, di ba? Kaya lang, ang isip kasi natin, ang gusto natin, matapos lahat. Hindi nga matatapos yan. At alam ng Diyos na hindi matatapos. Habang buhay tayo, habang nandito tayo, pwede, nakakapagod naman gumising ng alas 5 ng umaga, nakakapagod naman gumising ng alas 6 ng umaga, araw-araw, biruin mo, pagdating pa ng linggo, alas 5 ng umaga ang misa, so gigising ka na alas 4, magki-Christmas party pa hanggang alas 12 ng gabi. Nakakapagod, di ba? Nakakapagod. Pero hindi inaalis sa atin yung karapatan natin. Hindi inaalis sa atin yung biyaya na tayo ay maglaan ng konting pahinga. Tayo lang naman talaga ang ayaw magpahinga. Kahit nga ang mga machine, kailangan magpahinga. Kahit nga ang mga gadget natin, nalulobat, kailangan mo ipahinga. Ganun tayo, bakit ayaw natin magpahinga?
katawan natin kailangan ng pahinga. Pag hindi mo pinahinga yan, aangal yan, at pag umangal na yan, magkakasakit lang tayo ng magkakasakit. Minsan naisip ko yung pagkakasakit, di ba yung pag nagkakasakit na, talagang biyaya din yan na sinasabing kailangan mong magpahinga. Sana po, no? Malinaw ang paanyaya sa atin habang naghahanda tayo at marami tayong inaasikaso, marami tayong inihanda, pero mas magiging maaliwalas, mas magiging masaya kung meron tayong sapat na pahinga. Dahil ang pahinga, ito ang biyaya ng Diyos para ma-recharge tayo, para turuan tayo, para ma-energize tayo ulit at magpapatuloy tayo sa ating gawain na may buong kagalakan sa ating puso at lahat ng paglilingkod natin ay naayon sa kagustuhan ng Diyos. Pahinga lang ang kailangan natin. Amen? Sinabi ni Jesus, lumapit sa akin lahat kayong nahihirapan at may pinapasan at pagiginhawahin ko kayo. Buo ang tiwala sa pangakong ito, idulog natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan, ang ating itutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa at mga obispo ng simbahan, naway gabayan tayo sa daan ng kapayapaan at pagkakasundo-sundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinanghihinaan ng loob dahil sa mabibigat na pasanin sa buhay, naway makahanap ng kanlungan sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naliligalig o nagdaranas ng kaguluhan ng isip, naway makatagpo ng kapanatagan kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinahihirapan ng karamdaman at pananakit ng katawan, naway makatagpo ng ginhawa at paggaling sa pangangalaga at malasakit ng mga taong kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa na ay makatagpo nawa ng walang hanggang kapahingahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Dulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kaming sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang dinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ng Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, halingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig
kaysa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwag nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa pagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat nawang kaming maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.